Purihin ang Panginoon. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Andito po kami sa tahanan ni Nanay Tali Ginaldo ng barangay. Anong barangay ka, Nanay Tali? 104. Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Ito po sila. Ito, anong pangalan mo, Nanay? Loida. Ha? Loida. Nanay Loida. Ito naman si Nanay Tali, ano? Ayun, naggagawa kami ng home Bible study, then nananalangin kami, ano? Ayan. Praise the Lord. Amen. Malalaglag dyan. Okay na. Purihin ang Panginoon. Ano po? Ayun. Ang aming pag-aaralan ayon sa Biblia, yung salitang mapalad. Pero bago kami papalaot, kami muna ay mananalangin. Ano po? Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Ang iyong salita ay talagang mahahasahan sapagkat ito po'y totoo. Kaya buksan mo po ang puso ng bawat isa sa amin at ang mga manonood ng video ito. Nagilang Diyos, maraming salamat po. Ano man po yung mga nasa buhay ng tao, yun po sana paghahanin ng Diyos. Kung sila man may sakit, yung pagaling. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. O sige, kanta ka na, Nay. Anong kakantahin mo pala? Sige. Sige. Pusong dalisay ang aking nais. Wag bani. Nakalimutan na, Nay. Pusong dalisay ang aking nais. Wag mong sa aking pusay. Pusong dalisay ang aking nais. Huwag mong pagkait sa aking nais. Amen. Santo, isang pusong tapat at sa'yo'y nagmamahal. Sa pusong sa'yo'y pagkang mayroon. Sa pusong tibigin mo, pagkang ako'y kasutao. Tayo lamang, Jesus. Amen. Yan, narinig niyo po, ha. Pusong dalisay. Yun po naman talaga ang dapat. Ang puso natin ay dalisay. Ano po kasi, pagharap natin sa Diyos, ang titignan niya ang ating puso. No? Ngayon, meron po tayong mababasa dito sa libro ng, ang gamit ko nga po lang Biblia, ang salita ng Diyos, Biblia, ano? Dito sa Hawit, meron nakalagay dito. Eto. Salmo sa chapter 1 verse 1. Mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong sa Diyos ay kumukutsa. Verse 2. Sa halip, nagagalak siyang sumunod sa aral mula sa Panginoon ng at araw at gabi, ito'y kanyang binubulay-bulay.
Tres. Ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tubig ng tabi ng sapa na namumunga sa kapanahonan at ang daon na hindi nalalanta. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Ito yung maganda, ano? Ang sabi ng Diyos, ang taong mapalad ay magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Maliwanag, ano? Ito yung maganda. Yung mapalad. Ano po ba yung mapalad? Pinagpala o blessed. Kapag sinabi nilang blessed ka o pinagpala ka, tuloy-tuloy ang pagpapala ng Panginoon Diyos sa iyo. Tandaan niyo po, ang sabi ng kasulatan, anuman ang ginagawa mo. Anong sabi niya? Ulitin nga natin, ano? Ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa kapanahunan at ang daon na hindi nalalanta. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Ang tao po araw-araw busy. Ano man ang kalagayan mo sa buhay, busy ka palagi. Ano ba ang ginagawa ng taong busy? Gusto niya magtagumpay. Yun ang gusto niyang matamo sa kanyang buhay, kaya nga siya busy. Nagsisikap. Pero bakit may mga tao po na kahit anong pagsisikap ang ginagawa nila, ay nabibigo sila? Nabibigo. At ang mga ganitong tao, meron pa silang sinasabi. Anong sabi nila? Parang walang Diyos. Parang pinababayaan kami ng Diyos. Kagaya ng mga iba't ibang kalagayan ng tao na merong may sakit. Sabi nila, 3 taon na akong stroke. Ba't hanggang ngayon hindi pa ako nakaka-recover? Parang kasalanan pa ng Diyos kung hindi ka gumaling. Kulang ka na para tayo. Yun, sabi ni Nanay Tali, kulang ka sa pananampalataya. Tama po yan. Kaya ang ipinapayo ko, tinuturo ko, wala tayong karapatan magreklamo pagdating sa Diyos. Meron po ako sinabihan na ganyan. Kesa magtanong ka sa Diyos, itanungin mo ang doktor, ba't ka nagkasakit? Yung doktor, nag-aral yan. Ang Diyos, hindi pa tayo nilalalang. Ang lahat ng kailangan ng tao, binigay ng Diyos. Kaya nung lalangin tayo ng Diyos, kumpleto ng kailangan natin. May tubig na, may sikat ng araw, may ulan na. Sino gumawa ng mga yan? Hindi po ba ang Diyos? Meron ka nilalangkap na hangin araw-araw. Sino nagbibigay ng hangin? Hindi po ba ang Diyos? Tapos magrereklamo ka. Bakit naman ganito? 3 taon na ako may sakit, hindi pa ako nakaka-recover. Salamin ninyo po sarili ninyo. Hindi po namamarusa ang Diyos. Yan ang malaking problema sa tao. Yun, sabi ni Nanay Tali, kulang sila sa pananampalataya. Yung araw-araw may sinasalba ka ng Diyos. Hindi pa ba sapat na biyaya yan? Awa? Grasya? Ba't kailan magreklamo ka pa na, bakit ganito? Bakit ganyan? Kuminsan po ang sinasabi ng tao, yung kapitbahay namin, walang diyan, pero yumayaman. Hindi po ba ganun ang sinasabi nila? Nagtuturo ka ng ibang tao. Dapat ang buhay mo, sabi ko nga po, salamin ninyo ang buhay nyo, baka kung anong buhay meron kayo. Anong sabi rito? Napakaliwanag po nakalagay dito eh. Ito babasahin ko pa itong isang talata. Sa verse 2, sa halip ay nagagalak siyang sumusunod sa mga haral na mula sa Panginoon.
Ano yung mapalad? Nagagalak siyang sumunod. O ibig ba sabihin, pag may karamdaman ka na, wala ka ng kagalakan sumunod? Wag. Dapat mayroong karamdaman, walang karamdaman, magalak ka sa pagsunod sa haral ng Panginoon Diyos. Ano? Ito, nakalagay mo. At araw at gabi, ito'y kanyang binubulay-bulay. Isipin mo, araw at gabi, bubulahin mo kabutihan ng Diyos. Ito, matulog ka sa gabi, hindi ka nagpasalamat sa Diyos. Pagdating ng umaga, gisingin kang Diyos, malakas ka, hindi ka pa nagpapasalamat. Yan lang malaking bagay na ipagpapasalamat mo sa Diyos Pero hindi nyo sa pinasasalamatan. Dapat pasalamatan nyo ang Diyos. Matulog ka, hindi ka magpasalamat. Iingatan ka ng Diyos magdamag na pagtulog mo. Pagdating ng umaga, gigisingin ka pa ng Diyos. Ako natutulog na ako. Yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin, tandaan nyo po bubulahin po natin araw at gabi yung ginagawa ng Diyos. Yang hininga natin, bigay ng Diyos. Isipin mo, uminga ka, araw-araw, reklamador ka pa rin sa Diyos. Kung alisin kaya ng ang ininga mo ng Diyos, wala ka nang magagawa. Bakit? Yung buhay po natin, bigay ng Diyos. Pagkatapos, ayaw nyo man lang magpasalamat sa Diyos. Kundi anong gusto nyo? Puro reklamo. Bless. Ang bugay niya, malalaglag Dapat po, ina-appreciate muna natin ang kabutihan ng Diyos. Hindi yung lagi na lang tayo nagre-reklamo sa Diyos. Wala tayong karapatan magreklamo sa Diyos. Bakit ko sinabi wala tayong karapatan magreklamo sa Diyos? Lahat nga ng bagay binibigay na nga ng Diyos Hindi mo lang nakikita ang kabutihan ng Diyos kaya ka nagre-reklamo. Dapat hindi po gano'n. Ulitin natin May babasahin po ako dito sa Jeremias. Ano naman ang sabi dito sa Jeremias? Tingnan po natin Hanapin lang natin. Jeremias 17. Ganito po nakalagay. Sa Jeremias chapter 17 verse 5. Sinabi pa ng Panginoon, isinusumpa ko ang taong lumalayo sa akin, nagtitiwala lamang sa tao. Yan. Kapag lagi kang nagre-reklamo sa Diyos, ibig lang sabihin, nagtitiwala ka sa iyong sarili. Wala kang tiwala sa Diyos. Bakit? Kung may tiwala ka sa Diyos, hindi ka dapat magreklamo sa Diyos. Kaya sabi dito ng propeta Jeremias, sinabi pa ng Panginoon, isusumpa ko ang taong lumalayo sa akin at nagtitiwala lamang sa tao. Yung walang pagtitiwala sa Diyos o lumalayo ka na pala kasi nagtitiwala ka sa tao o sa iyong sarili. Kailangan po, yung pananampalataya ninyo sa Diyos, tiyakin po ninyo. May karamdaman, walang karamdaman, hindi kayo dapat nagre-reklamo. Bakit? Wala tayong karapatan magreklamo sa Diyos. Tandaan nyo po yan. Ang lahat ng bagay binibigay ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, hindi na nga kayo marunong magpasalamat, pero binibigyan pa rin kayo ng Diyos ng inyong mga kailangan. Araw-araw nabubuhay tayo. Sino nagbibigay buhay? Ang Diyos. Kumakain tayo. Sino nagbibigay ng pagkain? Ang Diyos pa rin. Lahat ng bagay sa mundo galing po sa Diyos. Walang nanggagaling sa ating sarili. Kahit tayo po yung matalino, magaling. Yan talino mo, yung galing mo, galing pa rin sa Diyos yan. Purihin ng Panginoon.
Sunod na talata, anong sinabi niya dito sa 6 naman? Matutulad siya sa isang malihit na punong kahoy sa ilang na walang magandang kinabukasan. Naninira siya sa tigang at mahalat na lugar na walang ibang nakatira. O, kita nyo? Wala kang talagang kapag-asa kapag wala kang nagtiwala sa Diyos. Ito sabi ng Panginoon. Oh. Pag sinabi ng Panginoon, totoo yan. Ano po? Ayun. Anong sabi niya? Matutulad siya sa isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng hilog na ang mga ugat ay patungo sa tubig. Ang punong kahoy na ito'y hindi manganganib. Dumating man ang tag-init at mahabang tagaraw. Palaging sariwa ang mga dahon nito at hindi tumitigil ang kanyang pamumunga. Ito naman yung taong mapalad. Kahit daw po matagal yung tag-init, kita niyo po, talagang matagal po ang tag-init. Lalo na ngayon. Lalo ngayon. Meron ng 1 buwan na tag-init. Hindi ba? Oh. Talagang ganun po. Ang timplada ng panahon, iba-iba talaga. Ano? Kaya wag lang kayong magreklamo. Kaya sabi ng Biblia, kapag ikaw ay mapalad, matutulad siya sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng hilog ng mga ugat ay patungo sa tubig. Ang punong kahoy na ito hindi manganganib. Ang gagalawin sana. Malalaglag. Nahulog din yan. Oo. Nahulog. Nahulog na. Oh. Tuloy natin, ano? Ano daw ang taong mapalad? Makinig ka na natin. Ang punong kahoy nito hindi manganganib. Dumating man ang tag-init o mahabang tagaraw. O, kita nyo po. Tag-init at mahabang tagaraw. Hindi raw manganganib. Praise the Lord. Napakaganda po ang provision ng Diyos. Doon sa mga taong mapalad. Pero taliwas yan sa mga taong hindi mapalad. Sino po yung hindi mapalad? Yung wala yung salita ng Diyos sa kanila. Ganon po yun. Tatandaan po natin, ano? Tandaan po natin, ano? Tandaan natin. Sa buhay natin ito, may tinatawag na mapalad at hindi mapalad. Kaya kung pisa sabi na, ay, kinapos ka sa palad. Kinapos. Tatandaan po natin, ang mapalad, yun nagbubulay ng salita ng Diyos araw-araw. Araw at gabi nakalagay eh. Tingnan natin ang utos ng Diyos. Ano po, dito pero po nakalagay dito sa libro ng Josue. Tingnan natin, ano? Basahin po natin ang nakalagay dito. Anak ko. Ito. Josue 1:8. Pagkanak malalaglag to TV. Oo, naglaroon ako. Malalaglag yung TV. Sabi ni Lola, huwag ka munang malikot. Pwede ba? Magagalit si Malikot. Magagalit si Lord. Di ba nagsisimba ka? Oh.
dito sa Josue 1:8. Huwag mong kalilimutan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para maalaman mo kung paano mo matutupad ang lahat ng nakasulat dito. Kung gawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Kita niyo po. Pagbulayan araw at gabi ang salita ng Diyos at gawin ito. Ngayon, kung tamad kayo magbasa ng Biblia, di ba kinig po kayo? Oh. Hindi yung puro Facebook na lang. Facebook dito, Facebook doon. Instagram dito, Instagram doon. Oh. Hindi po masamang gumamit ng social media. Pero mas maganda po, bulahin nyo muna po ang salita ng Diyos. Opo, meron akong Biblia. Kaya lang ang mata ko may depression. Araw at gabi nakalagay po sa Biblia. Oh. Ako pala Biblia. Yung ganong tao, ang tawag, mapalad. Sabi nga ng Biblia, kahit dumanas ka ng taginito, mahabang tagaraw, ang Diyos ang maglalahan ng lahat ng pangangailangan po ninyo. Kasi ang lahat ng tagumpay, ang Diyos ay pinagmumulan. Ano man yung ninanais mo sa buhay, alam ng Diyos yan eh. Alam ng Diyos ang lahat ng kailangan ng tao. Bakit po? Unang-una, ang Diyos ang gumawa sa atin. Kaya lahat ng kailangan natin ay alam ng Diyos. Hindi pa nga po tayo nilikha ng Diyos. Ang lahat ng dapat kailangan ng tao, ginawa ng Diyos sa loob ng 5 araw. Sa ika-6 na araw, nilikha po ang tao. Oh, pagkatapos nilagay po sa garden, kumpleto na. Oh, kumpleto na. Hindi ka na kailangan magpakahirap pa. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Kanya lang, bilang Diyos, natural, meron siyang batas na dapat natin sundin. Kagaya sa pamilya, meron kang tatay, meron kang nanay. Kung ano sasabihin ng magulang mo, yun ay susundin mo bilang pagrespeto, paggalang sa iyong magulang. Ganon din po sa Diyos. Kung naniniwala ka sa Diyos, sundin mo gusto ng Diyos bilang respeto sa Kanya. Ang mahirap, wala ka ng galang sa Diyos. Wala kang respeto sa Diyos. Puro ka reklamo sa Diyos. Oh, nung pinagpapala ka, dumarating ang magagarang buhay, masasayang buhay, masasarap na buhay, hindi mo mahalala ang pasalamatan ng Diyos. Hindi po ba nangyayari yan kapag ang isang tao masagana? Wala na siyang panahon sa Diyos. Ang kanyang panahon ay nandun sa pagsagana. Pero kapag wala na pong pagsagana, ayun ang malaking problema. Pag hindi na, para nararamdaman niya, hindi na bumabalik yung pagsagana, ang Diyos pa ngayon ang sisisihin. Teka po. Hindi ganon.